Kung iniisip mo na ikaw ang pinakamatalinong creature sa mundo, mag-isip ka ulit ng isa pang beses. Dahil sa karya ng mga hayop, punong-puno ito ng mga henyo na kayang magpaikot ang isip mo. May mga dolphin na kayang magplano ng atake na parang taktika ng military. May mga ibon na mas mahusay pang mag-solve ng puzzle kaysa sa ilang unggoy. May mga orca na gumagamit ng alon para huliin ang kanilang biktima. At may mga loro na tunay na nakakaunawa ng mga salita ng tao. At sa huli nga, may mga salagubang pa na nagna-navigate gamit ang bituin sa langit. Ang iba sa kanila ay araw-araw tayong nalalamangan, tulad ng mga raccoon na kayang magbukas ng nakasaradong basurahan o mga squirrel na kunwari ay naawa para lamang magnakaw ng pagkain. Pero ang tanong, sino nga ba ang tunay na number 1 na pinakamatalino? Iyan ang bibigyan namin ng kasagutan. Pero bago natin simulan yan, kung bago ka pa lamang sa aming channel, huwag mo sana kalimutan na mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Number 10. Orca. Ang orca na kilala ring bilang killer whale ay isa sa mga pinakamatalinong creature sa karagatan at ang talino nila ay talagang nakakakilabot sa husay. Hindi sila tunay na balyena, bahagi sila ng dolphin family, pero pagdating sa pangangaso, tila eksperto sila sa taktika na ikinagugulat ng mga siyentipiko. Ang isa sa mga pinakamalupit na lang strategy ay ang tinatawag na wave washing. Sa nagyayelong bahagi ng Antarctica, nagtutulungan ng mga orca para gumawa ng malalakas na alon na tumatama sa mga tipak ng yelo na kung saan nagpapahinga ang mga seal. Sabay-sabay silang lalangoy ng nakasink at pagkatapos ay biglang sisid para lumika ng alon na magpapahulog sa seal diretso sa kanilang mga nakabang na bibig. Para itong isang perpektong planadong military operation. Subalit hindi lamang sa pangangaso umiikot ang kanilang talino. Mayroon silang komplikadong social structure na halos parang pamilya ng tao. May malinaw na ugnayan sa pagitan ng mga member, mayroong leader, at mayroong pagtutulungan. At ang isa pa sa mga pinakanakakagulat, isa sila sa ilang hayop na kilalang nagluluksa sa kanilang namatay na kapamilya. At ang ibig sabihin, hindi lamang sila matalino, mayroon din silang malalim na emosyon. Mayroong ding isa pang nakakabiglang halimbawa ng kanilang problem solving skill. Isang orca na nasa captivity ang nakaisip na ihagis ang mga isda papunta sa dalampasigan para akitin ang mga sigal. At paglapit ng mga ibon, siya kanya ito susunggaban. Hindi lamang sila basta nangangaso, nagpaplano sila, nag-iisip at nag-i-innovate. Number 9. African Grey Parrot. Kung may parangal para sa pinakahenyo na ibon, malamang panalo na ang African Grey Parrot. Hindi lamang sila mahusay gumaya ng salita, naiintindihan pa nila ito. Ang pinakasikat na African Grey na si Alex ang tuluyang nagbago sa pananaw ng mga scientifico tungkol sa animal intelligence. Tinuruan siya ng kanyang trainer na si Dr. Irene Pepperberg ng mahigit 100 salita. At hindi niya basta inuulit ang mga ito, ginagamit niya ng tama. Kaya niyang tukuyin ang mga kulay at hugis, kaya niyang magbilang, at kapag napapagod na siya sa training, sinasabi niya, "Want to go back?" na parang batang nagsasabi na gusto niya na magpahinga. Subalit mas lalo pang kakaiba ang kanilang problem solving skill sa wild. Gumagamit sila ng mga simpleng tool para basagin ang mga mani at nakikipag-coordinate pa sila sa ibang loro para maghanap ng pagkain. Sa isang pag-aaral, lumabas na kaya nilang mag-reason na parang 5 taong gulang na bata, naiintindihan nila ang konsepto ng pareho at magkaiba. At ito pa ang mas nakakagulat. Isang African Grey na nagngangalang Mackenzie, ang hindi lamang nagsasalita, gumagawa pa siya ng sariling salita. Nang makakita siya ng larawan ng bulaklak, tinawag niya itong pretty smell. Nang makakita siya ng larawan ni Dr. Jane Goodall, sinabi niya na got a chimp. Ibig sabihin, hindi lamang siya basta nagsasalita, naiintindihan niya ang konteksto. Number 8. Ravens. Ang mga uwak o ravens ay hindi lamang mga pang-horror movies. Nakakatakot ang talino nila. Ang mga itim na henyo na ito ay kayang mag-solve ng komplikadong puzzle, gumamit ng mga tools, at minsan pa nga ay maglaro ng kalokohan sa ibang hayop. At habang mas lalo nating pinag-aaralan ng mga ito, mas lalo nating napapatunayan na baka hindi talaga tayo ang pinakamatalinong creature sa mundo na ito. Ikinukumpara ng mga scientifico ang talino ng mga raven sa mga unggoy at dolphin. At kapag nakita mo ang kaya nilang gawin, maiintindihan mo talaga kung bakit. Ang isa sa mga pinakamalupit nilang kakayahan ang magplano para sa inaharap. Sa isang eksperimento, tinuruan ng mga raven na ipagpalit ang isang token kapalit ng pagkain. At pagkaraan, binigyan sila ng pagpipilian. Gamitin na agad ang token para sa ordinaryong pagkain o itago ito para sa mas masarap na pagkain na darating pa lang. At alam mo kung ano ang ginawa nila, inipon nila ang token. Ibig sabihin, kaya nilang maghintay at mag-isip ng pangmatagalan, isang kakayaang iilan lang sa hayop ang meron. Sa wild naman, nakikipagtimba pa sila sa mga lobo, inaakay nila ang mga ito papunta sa mga bangkay ng hayop. Bubuksan ng mga lobo ang matigas na balat gamit ang kanilang pangil, at pagkatapos ay makikisalo ang mga raven.
isang uri ng strategic partnership. At hindi lamang puro survival ang alam nila, sila ay marunong ding maglibang. Sa Canada, may mga Raven na nakitang dumudula sa bubong na may niebe na parang nag-snowboard tapos lilipad pabalik sa itaas para ulitin ito. Hindi para sa pagkain, hindi para sa protection, kundi para magsaya. May isa pang sikat na eksperimento na kung saan nalutas ang isang Raven ang 8 sunod-sunod na hakbang ng puzzle para makuha ang pagkain at mas mabilis pa kaysa sa karamihan ng mga primates. Mula sa panlalamang sa mga kalaban hanggang sa pag-imbento ng sariling laro, pinapatunayan ng mga Raven na ang talino ay mayroong iba't ibang anyo kahit balot pa ito ng maitim na balahibo. Number 7. Foxes. Ang mga Zoro ay kabilang sa mga pinakamatalinong hayop sa kagubatan. Sila ay kilala sa pagiging tuso at adaptable. Kaya nilang mabuhay halos kahit saan, sa gubat, disyerto, at kahit sa gitna ng city. Makikita ang talino nila sa paraan ng pangangaso, paglutas ng problema, at minsan pa nga ay panlalamang sa tao. Ang isa sa mga pinakamatinding halimbawa ng kanilang kakayahan ay ang paggamit nila ng magnetic field ng mundo sa pangangaso. Napansin ng mga siyentipiko na kapag may biktima na nakatago sa ilang niebe, tumatalo ng mga Zoro sa eksaktong direksyon na nakahanay sa magnetic north. At dahil dito, mas tumaas ang chance nilang mahuli ang kanilang prey. Imagine mo yun, hindi lamang sila basta tumatalo ng random, may eksaktong alignment at mayroong calculation. At pagdating naman sa panloloko, sila ay eksperto. May mga pagkakataon na nagpapanggap silang naglalaro o kunwari ay nagtatago ng pagkain para lokohin ng ibang hayop. Kapag umalis na ang mga nanonood, saka sila babalik para kunin ang tunay na itinago nilang pagkain. Mayroong ding ilang Zoro sa city na natutong magbukas ng mga basurahan at tumawid sa kalsada ng tamang timing. Kaya nilang pag-aralan ng galaw ng trapiko at maghintay hanggang huminto ang mga kotse bago tumawid. Sinasabi ng mga researcher na ang problem-solving skill ng mga Zoro ay mayahambing sa aso, pero may dagdag na wild at tusong diskarte. Number 6. Goats. Mukha lang simpleng hayop sa bukid ng kambing, pero wag mo silang mamalitin. Sa katunayan, sila ay isa sa mga pinakamahusay na lumutas ng problema sa mga hayop sa lupa at may memorya na mas matalas pa kaysa sa karamihan ng aso. Natuklasan ng mga siyentipiko na kayang matuto ng mga kambing ng komplikadong gawain ng mabilis at mas nakakagulat pa, naaalala nila ito kahit lumipas pa ang 10 buwan ng walang practice. Para itong tao na natutong magbisikleta at hindi na nakakalimot kahit matagal lang hindi ginamit. Kaya nilang magbukas ng mga kahon para makakuha ng pagkain, pero hindi lang pagkain ang dahilan ng talino nila. Sila ay eksperto rin sa pagtakas. Alam ng mga farmers na kapag may mahinang bahagi ang bakod, tiyak na mahanap yun ng mga kambing. May mga nakita pang umakit ng puno, tumatayo sa likod ng kapwa kambing para maabot ang matataas na lugar at gumagamit ng bibig para tanggalin ang lock ng gate. Sa ilang city, may mga kambing pang natutong magbasa ng traffic law, naghihintay muna bago tumawid. Sila ay curious, mapaglaro at matalino. Kaya nilang lutasin ng puzzle at maalala ang solusyon nito kahit matagal na panahon ang lumipas. Marunong silang kumilala ng mukha ng tao, nakakabuo sila ng malalim na band, at kaya pa nilang makiramdam sa emosyon natin. May paman at sungay, ang talino nila ay talagang hindi matatawaran. Number 5. Sea Lion. Kapag pinag-uusapan ng matalinong hayop, hindi agad pumapasok sa isip ang sea lion. Pero magugulat ka, sila ay isa sa mga pinaka-clever na marine mammals. May mahusay silang problem-solving skills, nakakaintindi sila ng mga utos, at kaya nilang magsagawa ng komplikadong gawain. Madalas ihambing ang kanilang talino sa dolphin at aso. Sa mga training demonstration, makikita kung paano tumutugon ang sea lion sa sign language ang trainer. Isang senyas lamang ng kamay, susunod agad sila, iikot, papalakpak, o tatawal bilang sagot. Ibig sabihin, naiintindihan nila ang kilos ng tao, hindi lang basta sumusunod, kundi nagpoproseso ng information. May mga eksperimento na kung saan tama nilang natukoy ang mga hugis at pattern, patunay ng kanilang malakas na memorya. Ayon sa mga pag-aaral, kaya nilang maalala ang mga gawain na natutunan na, kahit ilang taon na ang lumipas. Mapaglaro man sila o tila pabiro, ang kanilang kakayahang makipag-teamwork ay nagpapakita ng strategic thinking, isang katangian na makikita lamang sa mga hayop na mayroong matalas na antas ng katalinuhan. Ano nga ba talaga ang tunay na sukatan ng talino ng isang hayop? Paglutas nga ba ng problema, matinding memorya, communication, o may mas nakakagulat pa? Manatili ka lang dahil ang susunod na mga creature sa listahan na ito ay maaaring tuloy ang baguhin ang definition mo ng salitang matalino. Number 4. Bumblebees. Maliit man ang bumblebee, pero ang kanilang talino ay talagang nakakabigla. Ang mga mabalahibong insekto na ito ay kayang mag-solve ng puzzle, kumilala ng mukha ng tao, at higit sa lahat,
matuto mula sa isa't isa. Sa isang kakaibang eksperimento, tinuruan ng mga scientifico ang mga bumblebee na igulong ang maliliit na bola papunta sa isang target kapalit ng matamis na reward. Hindi lamang nila ito agad na natutunan, pinahusay pa nila ang kanilang teknik habang tumatagal. Ang mas matindi pa, may mga bubuyog pang nanonood muna sa ibang bubuyog na gumagawa ng solusyon at pagkatapos ay ginagaya ito. Ibig sabihin, kaya nilang matuto sa pamamagitan ng observation katulad ng tao. At pagdating sa communication, mayroon silang sariling language. Gumagamit sila ng tinatawag na waggle dance. Kapag mayroong bubuyog na nakahanap ng magandang kumpol ng bulaklak, sasayaw ito sa particular na pattern para ipaalam sa iba kung saan eksaktong matatagpuan ang nectar. Parang nagbibigay ng GPS direction pero walang salita. Mayroon din silang kakaibang memorya. Naalala nila kung aling bulaklak ang may pinakamasarap na nectar at iniiwasan ang wala na. May ilang pag-aaral pa na nagsasabi na kaya nilang makaramdam ng optimism. Kapag nabigyan ng matamis sa treat, masabik silang harapin ng mga hamon. Maliit man ang katawan pero malaki ang kanilang utak. Number 3, dung beetle. Maaring matawa ka sa ideya na ang isang dung beetle ay matalino. Pero ang totoo, sila ay isang navigation genius. Hindi lang sila basta gumugulong ng bola ng dumi, ginagamit nila ang kalawakan bilang gabay. At oo, tama ang narinig mo. Habang tayo ay umaasa sa GPS, ang mga dung beetle naman ay tumitingin sa Milky Way para makagalaw ng tuwid ang direksyon. Kapag nakahanap sila ng sariwang dumi, huhubugin nila ito bilang bola at igugulong palayo. Subalit hindi sila gumagala ng random. Inaalay nila ang kanilang galaw ayon sa mga bituin. Nadiskubre ito ng mga scientifico sa isang eksperimento na kung saan nilagyan nila ng maliliit na sombrero ang mga beetle para matakpan ang kanilang paningin sa langit. At ang nangyari, nalito sila, umikot-ikot lang sila. Sa isa pang eksperimento, inilagay sila sa loob ng planetarium at pinalitan ng posisyon ng mga bituin. At kahit peke ang kalangitan, sinundan pa rin nila ang Milky Way. Ibig sabihin sila ay tunay na nagnanavigate gamit ang liwanag ng mga bituin. At hindi lang yan, may mga dung beetle din na nagpapanggap pa na tumutulong sa pag-ikot ng bola ng iba. Pero kapag walang nakatingin, ninanako nila ito. Kaya naman next time na makakita ka ng dung beetle, tandaan mo, hindi lamang siya tagagulong ng dumi. Siya ay isang maliit na astronaut na ginagamit ang kalawakan bilang mapa. Number 2, Border Collie. Ang mga Border Collie ay madalas tawaging pinakamatalinong lahi ng aso at may dahilan talaga kung bakit. Mabilis silang matuto, kayang-kaya nilang intindihin ang mga komplikadong utos, marunong silang mag-solve ng puzzle at higit sa lahat, kaya nilang hulaan ang susunod na galaw ng tao. At hindi lang sila basta sumusunod. Nag-o-observe sila, nag-a-analyze, at minsan pa nga, nauna pa silang makaintindi kaysa sa inaasahan natin. At habang mas marami pa tayong matutuklasan tungkol sa kanila, mas lalo nating mapapatunayan na ang talino sa mundo ng hayop ay hindi lamang basta limitado sa tao. Ang talino ng Border Collie ay hindi lamang tungkol sa pagiging masunurin. Ito ay tungkol sa malalim na pag-iisip at malikaing paglutas ng problema. Ang isa sa mga pinakasikat na Border Collie sa mundo ay si Chaser. Siya ay kilala dahil alam niya ang mahigit 1,000 salita. Kaya niyang kunin ang partikular na laruan base lamang sa pangalan nito at naiintindihan niya pa ang mga pangungusap na may maraming utos. Halimbawa kapag sinabi na kunin mo ang pulang bola at ilagay sa kahon, kaya niya itong sundin ng tama. Dahil sa kanyang malupit na memorya at language skill, ikinukumpara ng mga scientifico ang kanyang talino sa isang batang paslit. Subalit hindi lamang sa salita umiikot ang galing ng Border Collie, eksperto rin sila sa strategy. Bilang mga herding dog, trabaho nilang kontrolin ng mga tupa. Subalit hindi lamang itong simpleng paggabol. Ang isang mahusay na Border Collie ay inuulaan ng galaw ng mga tupa. Ginagamit nila ang titig ng mata at galaw ng katawan para igaya ang mga ito nang hindi nagdudulot ng takot o kaguluhan. Sa isang eksperimento naman, isang Border Collie na nagangalang Rico ang nagpakita ng tinatawag na fast mapping, isang kakayaang madalas makita sa mga bata. Kapag may bagong laruan ay nilagay kasama ng mga familiar na laruan at tinatawag ito ng bagong pangalan, tama niyang napipili ang bago. Hindi dahil sa kilala niya ito, kundi dahil ginamit niya ang proseso ng elimination. Parang batang natututo ng bagong salita sa pamamagitan ng konteksto. Number 1, cats. Mukhang suplada at deadma ang mga pusa, pero huwag kang magpaninlang. Sa sarili nilang paraan, mataas ang kanilang katalinuhan. Hindi tulad ng aso, ang mga pusa ay hindi basta sumusunod sa utos. Pinag-aaralan muna nila ang sitwasyon, tinitimbang nila kung sulit ba ang effort. Ang ganitong uri ng independent thinking ang dahilan kung bakit mahusay silang lumutas ng problema. Ayon sa isang pag-aaral, napakataas ang memory ng mga pusa, lalo na pagdating sa pagkain. Naalala nila kung saan nakatago ang treats at kaya nilang lutasin ng simpleng puzzle para makuha ito. May mga pusang natutong magbukas ng pinto, magbukas ng gripo,
At minsan pa nga ay gumaya sa kilos ng tao para makuha ang gusto nila. Ang isang kilalang halimbawa dito ay si Nora, isang pusang tumutugtog ng piano. Maaring hindi niya naintindihan ng musika, pero napansin niya na kapag pinipindot niya ang mga keys, nakakakuha siya ng atensyon. At dahil may pakinabang ito sa kanya, ginagawa niya ito ng paulit-ulit at may diskarte. Ipinapakita nito na mga pusa ay magaling mag-obserba at gayahin ng mga kilos na may benepisyo para sa kanila. At pagdating sa pangangaso, doon talaga lumalabas ang kanilang natural na talino. Tahimik, mapagmasid, kalkulado ang bawat galaw. Isang paalala na ang talino ay hindi laging maingay, minsan tahimik lang itong nagmamasid at naghihintay ng tamang pagkakataon. Kaya ng mga pusa na kalkulahin ang eksaktong talon na kailangan nila. Tahimik silang sumusunod sa biktima at halos walang tunog at minsan pa nga ay gumagamit pa sila ng panloloko. May mga pusa na ginagaya ang tunog ng ibon para mapalapit ito at hindi lang sila nangangaso, nag-set up din sila ng bitag gamit ng panloloko. Ang kakayahan nilang mag-adjust sa iba't ibang environment mula sa bahay hanggang sa wild ay patunay ng kanilang matalas na isipan. Ngayon, ikaw, may alam ka bang matalinong hayop na mas matalino pa sa mga nasabi namin sa listahan? Ipaalam mo naman sa amin sa komento. At bago tayo magtapos, mag-subscribe ka na at magkita-kita muli tayo sa next pa namin na video.